You stood outside my grave, with tears still on your face, and I heard you call my name, and my night was turned to days again. I knew that you'd come and you saved my heart and woke up. I'm not afraid to see your face. I'm alive. It's okay. I knew that you'd come. You say we're only speaking one word, my heart was beating, and I rose from my grave, and my fear was turned to flame. It's okay. I knew that you'd come. Save my heart and woke up. I'm not afraid to see your face. I am alive. It's okay. I knew that you'd come. It's okay. I knew that you'd come. You saved my heart and woke up. I'm not afraid to see your face. I am alive. It's okay. I knew that you'd come. Clap your hands again. Cause you are miracle working God, believe it. You are miracle working God, come receive it. You are miracle working God. You are shining on miracle working God. 'Cause you are miracle working God. You are miracle working God. 'Cause you are miracle working God. Come on, you are miracle working
afraid to see your face. I am alive 'cause you care. I knew you would come. Clap your hands together. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti sapagkat kung tayo ay hindi magsasawa, tayo po ay mag-aani. Sapagkat sumampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso, The God will bless us. Pagpapala ang ibubuhos niya sa inyo. at nilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Our God the Father, He is always there to embrace us, to embrace you, brothers and sisters. Okay, ngayon ay pupunta na tayo dun sa pagsusuri talaga ng isang Kristiyano. Lagay ho ako ng 7 na bagay na mga katanungan para ho alam natin mga basic ho ito. Na ngayong taon, habang tayo hindi pa tapos ho ang January, meron tayong mga paalala. I hope na yung mga sinulat ko nung nakaraang linggo at pinaalala ko na naman ngayon, mga paalala ho sa atin upang hindi tayo malungkot, hindi tayo mawalan ng pag-asa. May mga pag-asa nakalaan para sa atin. Una na dapat natin katanungan ang tanong na ito. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Ang mahalaga. Ganon kasi may ganon eh. Yun, ano ba yun? Ang mahalaga. Paano mo pinahalagahan? Ayan. Okay, ganito. Usap muna tayo. Usap ko na. Ano ba mahalaga sa'yo? The values. Minsan, pag
sinabi mo na kasi values, ang hirap na. Ano yun? Yung mahalaga lang, yun yung values. Ano ba mahalaga sa pamilya mo? Okay, may prinsipyo. Alam ko, bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong prinsipyo. Ano nga ba mahalaga sa'yo? O, mga nanay, ano ba mahalaga sa inyo? What are the values you have? Simple lang ho. Una, mamahalaga ito. Kasi pinabanggit ito na salita ng Diyos. Pagmamahal, pag-ibig. Mahalaga ito dahil ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay sa kanyang pag-ibig. Kaya ang pag-ibig ay hindi lang ang pag-ibig ng opposite sex. When you talk about love and pag-ibig, pag-ibig sa pamilya, mahalaga ito. Pag-ibig sa inyong mga kapwa, sa katrabaho, ka-church, ka-servo. Ano pa ho ba yung pinahalagahan mo? Mahalaga ba sa iyo ito? Kagalakan sa gitna ng kaguluhan, ang gulo ng mundo. Pagulo ng pagulo ang mundo. Sino ho ang nagpapagulo? Social media. Media. Yung social media. Media. Dati ho, hindi naman ho ganun kagulo. Lahat ho kasi ina-express ng sarili sa social media, sa Facebook. Galit ka lang sa kapitbahay, pinost na. Sana mamatay ka na. Naglagay naman ho ng mga comment. Sino yun, kapatid? Kumare, sino yun? Yung aso mo ba yun? Hindi ka na lang mamatay. Masagasaan ka na lang sana. Loko! Ano? Pero hindi naman alam kung sino sinasabi. Pero yung buong pamilya mo, alam mo na po, ito si nanay yun. Bumigay na. Oh, minsan meron akong tinext sa pastor, Pastor, tanggalin mo nga yung text mo. Ay, hindi, tanggalin mo nga yung post mo sa Facebook. Bakit? Nag-selfie, lalabas na ako sa bahay, papunta akong bangko. Eh, gagawin mo ng ganun. Sabihin mo pa, bakit pupunta ka ng bangko? Sabihin mo, maniningil ka. Andito na ako ngayon, malapit sa BDO. Ganyan. Ayun, malapit na ako. Selfie, ito, nakikita niya, nag-withdraw ako. Ganun. Sabi ko, delete mo nga yan. Alam ko, pinagpapahalakan ng Diyos. Ang intensyon niya, pinakikita doon sa nagbigay ng regalo, na ito na ako, wini-withdraw ko na. Hindi na lang pinadala na, okay na ako. Okay na. Thank you, thank you. Eh, tapos na ho. Kaya ako ngayon, I would advise you dito, huwag ho ninyong i-express yung sarili niyo sa Facebook. Please, don't do that. Hindi ho ninyo ako makikita ngayon sa Facebook, never na akong nagpo-post ng kahit ano. Kundi, minsan lang, paminsan-minsan, na mahalaga. Huwag na ho yung mga walang saysay. Makikilala ka kung ganun ang pinupost mo sa Facebook. Ang mga taong nagbabasa sa Facebook mo, alam nila, babaw. Babaw naman, pre. Babaw na, ampaw pa. Huwag na kayo magpakampaw, amen? Yan. Okay. Sama-sama tayo dyan. So, yung kagalakan mo sa gitna ng kaguluhan, mahalaga sa atin yun. Hindi yung kalungkutan sa gitna ng kaguluhan. Hindi mahalaga yun. Mahalaga, may kagalakan sa gitna ng kaguluhan. At meron din kapayapaan. These are the values. Pinahalagahan natin ito. Tignan ho natin sa isipan natin sa isang araw, buong araw. 80% puro negative. Puro negative ho. Bakit ho? Yan talaga ang buhay dito, kapatid. Ganito ang buhay at palala ng palala ito. Kaya iwasan na. Iwasan na ho. Iwasan na. Kaya may salita ang Diyos na paalala palagi. Paglabas mo pa lang, paggising mo lang ng umaga. Iba na kaagad. Kasi paggising ng umaga, Facebook ho kasi kaagad. Kaya pag nakatingin ka kaagad sa Facebook, masama kaagad ang timpla na. Bakit? May nabasa ka na naman. Tapos kwento na naman sa pagkwentuhan na yan sa umagahan. Ayaw mo naman umagahan kasi you know what I'm trying to say. Kaya po, may kapayapaan, kapatid. Meron kagalakan, joy. And then, mahalaga sa atin yung nagtsatsaga. Hindi tayo
tayo tamad. Walang tamad dito, amen. Pumalakpak yung tamad. Yung nasa likod mo ba? Hindi, uumpisa mo pa lang. Gano'n. Wala ho. Ang tamad ho, yun yung mga wala nang iniisip sa buhay. Tamad yung mga yun. Walang vision, walang pangitin. Mga tamad yun. Pero hindi ho. Tayo yung pinagtsatsaga natin. Kahit ang laki ng mga bagay na dapat natin may sa ayos, nagtsatsaga tayo. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Oh, mga viewers natin, ha? Magtsaga tayo. Kasunod. Oy, may kagandahang asal. Ito na po yung gustong-gusto ko. Sapagkat ito, may kagandahang asal. Nakikita talaga buhay ng Kristiyano. Pag-Kristiyano talaga yun eh. May kapayapaan. Saksi may magandang asal eh. Ano ba kagandahang asal? Galing ba sa iyo? Hindi. Galing sa salita ng Diyos. Yung mga pag-uugali natin, magandang asal, magandang ugali, magandang isipan, you know, may kagalakan ka. Bakit? Eh, maganda yung asal mo eh. Lalo na, maganda na nga yung asal mo, napakabuti mo pa. Ito yung mga values. Kaya nga sinusuri natin, mahalaga ba talaga sa iyo to? Ito ba, mahalaga ba yan? Aba, mahalaga sa atin ito, katapatan. Now, I would like to tell you at the end, kasi babanggitin ko na, ang katapatan ay mas mahalaga sa miracle. Ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sakripisyo. Nagsasakripisyo ka nga, hindi ka naman tapat. You understand? Malupit ho ang katapatan. Ganun din ho ang epekto nito sa family or sa spouse or relationship ng mag-asawa. Kahit ano pa pinagdadaanan ng mag-asawa, may katapatan sa bawat isa. Napakasayang pamilya. Yeah. Tapat. Kahit baliktarin mo, tapat pa rin. Kaya ho, ito yung mga sikreto, values that we will keep. Huwag sana naman natin kalimutan ito. Marami pa ho yan. Kahinahunan. Ano ba yung kahinahunan sa Ilocano? Hindi ang nagpipigil ito. Control. Nakukontrol natin yung ating sarili. Okay. Pangalawa, nadidig na natin. Yung bang interest ng iba ay interesado ka rin. Mahalaga ba sa'yo? Yung interest ng iba. Interest ng kapitbahay mo, interest ng kaibigan mo, interest ng katrabaho mo, interest sa family. Mahalaga ba sa'yo? Eh, ano sabi ng James? Ay, ng Pilipos? 1, 2, 3, go. Ayun na. 1, 2, 3, go. Hindi lamang yung sarili. Eh, napakagandaan, sabi ng Pastor Pablo, wag lamang yung sarili mo, isipin mo. Isipin mo rin yung kapakanan ng iba. Yung mahalaga ba sa kanila, mahalaga rin sa'yo. Yeah? Ano ba? Masaya ka ba kapag ka may achievement yung iba? O nainggit ka? May bagong sasakyan, may bagong bahay. Lalo higit, may bagong appliances, kumare. Yung TV ng kapitbahay mo, ganito na lang kanipis. Yung TV mo, ganyan ka rin, may puwet na ganon. Kaingit doon, kakainis naman, ano ba, Lord? Ano ba? Eh, Kristiyano naman ako, siya nga, hindi. Uy, huwag kang mag-alala, magnanakaw yun. Hindi naman ho. Kaya lang may panahon, may oras. Bawat mga nagaganap sa buhay natin, may kanya-kanyang oras yan, kapatid. Maaaring hindi ngayon. Maghintay, kaya nga, yun. May kinahunan. Uy, magtsaga ka, tsaga. Eh, iba ipakita ito, baka meron yan.
Hello? O, kaya ka pangalawa po. Aba, yung interest ng iba, interesado ka ba? Ayan. Okay. Na-promote siya. Tatan. Bakit siya? Ang bobo nga niya eh. Ako ang dami ko nang na-accomplish. Bakit siya? Pero ang tanong, masaya ka ba? Yun yung mahirap ko minsan. Masaya ka ba na na-promote siya? Paano? Nagtyaga siya. Meron siyang values. Nagtyaga, na-promote. Pero ang tanong, masaya ka ba? Ayan. So ito ba yung... Kasi patungo tayo sa mas maudlat na pamumuhay eh. Kaya nga, dito sa atin, dito sa Cornerstone, sinusuri natin. Inaalam natin, kaya nga nung nung nakarang linggo, pinakita ko sa inyo ulit para alam mo natin, kasi ito yung mga practical. Ayoko na magturo sa inyo ng mga theological na napakalalim na hindi nyo naman naintindihan. Kaya mas maganda na ho ngayon, may practical ho tayong pag-aaral at paalala. Interesado ho talaga siya. Ang ating Panginoon Jesus, interesado. Siyempre, meron akong isang ilustrasyon. Yung anak, lumapit sa tatay. Lumapit ang anak sa tatay. Tay, natanggap ko na yung aking lisensya sa pagdadrive. Pwede ko na bang i-drive yung kotse mo? Tatay, anak, may isang kondisyon. Ano po yun? Ayusin mo ang mga grades mo. Mag-aral na mabuti. At mag-PLD araw-araw. Mag-devotion araw-araw. Opo. O ito, kunin mo to. Ano ho yan? Only rice. Mag-devotion ka araw-araw. Pagkatapos ho ng 2 buwan, lumapit ang anak. Tay, paano po? Pwede na ba akong mag-drive? Tatay, anak, nagagalak ako. Nakita ko yung laking improvement sa buhay mo. Araw-araw nakikita ko na mas nagbabasa ka na kaysa sa akin ng Bible. Subalit isang kondisyon, anak, ano po yun tayo? Mahaba buhok mo. Anak, di ba tayo? Si Samson, mahaba rin buhok. Ginamit ng Diyos. Si Moses, mahaba rin buhok. Si Noah, mahaba rin ang buhok. Eto po, malupit. Si Jesus, mahaba rin buhok. Kabut-galing siya. Si tatay magaling. Tatay, anak, oo nga, pero sila, saan man magpunta, naglakad. Hindi nag-drive. Mga mahaba po, hintayin niyo ako, magpapahaba na lang. Yung pong mahalaga ay pinahalagahan ninyo, pinahalagahan natin. Okay? Pumalakpak muna sa Panginoon. Nabubuhay ka bang taglay ng integridad bilang isang Kristiyano? Ito talaga yung relevant eh. Nagninegosyo ka. Nagdadrive. Empleyado. Yung integridad ba itaglay mo bilang isang Kristiyano? Ano bang negosasyon? Pag may droga ba, pwede mo bang tayuan na hindi pwede yan? Ano bang klaseng negosasyon? Any kind of transaction? Dalaho ba ninyo yung inyong integridad bilang isang mananampalataya? Bilang isang Kristiyano? Siyempre, may maganda akong ilustrasyon ulit dito. Pero maganda muna ito. Ang mga pinahalagahan mo, your values, kagaya nabanggit ko kanina, yung mga values na yun, tinutukoy ang inyong integridad. Kasi mahalaga sa iyo pagmamahal, mahalaga sa iyo kahinahunan, self-control. Dito nakikita yung integridad mo.
Praktikal na. At naglalago ng tunay mong estado bilang isang Kristiyano. Minsan nakikita ko yung ating integridad sa pang-araw-araw. Pupunta ka sa palengke. Pag tumawad, sobrang. Parang mo namang kinakawawa yung ang saluyot na 15 ho. Tatawad ka pa. Tatawad mo pa, sabihin mo pa 7. Kawawa na nga yung nagtitinda. Huwag naman gano'n. Dito ko nakikita yung, alam nyo yung pag mahirap na ho, kahit sa yun, ginawang 50, okay? Hindi na ho po pwede yun. Alam mo natin presyo. Okay? Minsan, dito ko nakikita yung pagpila ho doon sa pilahan. Minsan, dadaya mo si Pinoy. Pupunta ko sa harap, hindi mo ba ako kilala? Uy, nakikita mo ba ako? Oo, nakikita ko kayo, puti buhok nyo. Pero 50 pa lang ho kayo, tulo kayo. Hindi na pahiya ka tulo. May isa kong pastor, ganito ginawa. May appointment siya, nagparada ho sa no parking zone. Dahil doon na siya sa oras, na naghahanap si pastor ng space. Hindi ho siya nakahanap. Kaya nakakita siya ng bakante, ipinarada yung kanyang sasakyan at naglagay ng note. Ano yung note na ito? Ayan. Sabi ni pastor, umiikot-ikot na ako ng 100 beses, walang available na parking. Kung hindi ako magpaparada dito, late ako sa aking appointment. Malaki ho, nilagay doon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Ito mga pastor talagang pasuhay. Marami akong kakilala, pero hindi ako yun. Dati. Pagkabalik ko niya, nakalagay dyan, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Pagbalik ni pastor, may naglagay din ng note. May naglagay ng note. Nakita nung parking officers. Si, ano ba ito? Poso ba yun? O si... si Poso. Ay, Dipos. Nakita ni Dipos. Naglagay din siya ng note. Sabi niya, umiikot ako dito ng 10 taon. Kung hindi kita titikitan, mawawalan ako ng trabaho. Huwag niyo kaming hayaang matukso. Now, ang tanong, do we keep our integrity kahit sa simpleng bagay? Mahalaga ho ito. Kaya kung inuna ko na ho yung mga values, pinahalagahan mo ba yung mahalaga? Pinupunaho ako ang aking mga anak every time na ako'y kumakain ng mais, Brad. Makain ako ng mais. Kasi biodegradable yun. Kaya ang gagawin ko, biodegradable naman yan. Hahanap ako talaga ng magandang lugar. Tinatapon ko. Sasabihin ng bunso, Oy, Dad, di ba listener ka ni Lily, ni Matamis ang Buhay sa radyo? Bawal daw yan kahit na kahit na biodegradable. Iayos mo yung pagtapon. Oo nga. Mali naman talaga yun. Magagalit naman talaga kung sino yung may-ari nga naman ng lugar na yun. Yung mainam na itapon talaga ng maayos. Do we keep our integrity? Yung integridad mo ba mahalaga sa'yo? Lalo na tayo, Kristiyano. Taglay natin ng uniforme. Kapag ikaw ay anak ng presidente, paano dadalhin yun? Eto, malupit to, kinakasuhan ngayon si Biden, yung kanyang anak. Though, sa ilang araw na lang, itideklara siya ng presidente ng Amerika. Pero yun, tinutulig sa yung kanyang anak dahil meron siyang mga katransaksyon. Ibang bansa. Ito ay yung sex trafficking. Now, kung ikaw ang anak, ganun din ang kaya ang tatay ko? O ikaw lang yun? O di kaya, dala-dala mo ba yung integridad na ito? O pinahihiya mo yung inyong mga angkan dahil sa inyong mga activity na ginagawa? Do you keep your integrity? Susunod, para mabilis tayo. Hindi, pangatlo pa rin ito. Pang-apat. Ngayon, di ba practical yan? Tinutupad mo ba yung mga pangako mo?
Di ba noong 2020 nangako ka? Oo. Pare, pwede bang konti na lang, mas maganda kasi sa next year. Ano mga pangako yan? Now, my question is, do you keep your promises? Mga kapatid at mga kaibigan, mahalaga ho ito sa atin. Mahalaga bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Bakit ito? Merong implikasyon kapag ikaw ay nangako. May spiritual implication ito. Bakit? Minsan o nangangako tayo ng isang bagay na hindi tayo konektado sa Diyos. Tignan mo maigi ho ito. Kapag tayo ay nangangako na kasama ang Espiritu Santo, may kasama kang mananagot. Bakit? Meron siyang approval. Kaya nga, mag-ingat sa mga salitang gagamitin sa pagbibigay ng pangako. Hindi ako naniniwala na pangako na papako. Maganda ka sana kung yung mga pangako na pako, di ba makikita mo? Hindi ito nakikita eh. Hindi tayo nag-iingat. Kaya nga, kapag ikaw ay nangako, mayroong spiritual implication na dapat ikaw, close kayo ni Lord. Magkaibigan talaga kayo. Masasabi mo, I am a friend of God. I am His daughter. I am His son. I am connected to Him. Meron akong ugnayan araw-araw. O anak, mangako ka. Sige, ako bahala. Oo, iba yun. Ito yung mga practical ng mga kapatid. Kaya dito nagkakagulo ang mundo. Pangako na pangako. Alam niyo na kung sino yung mga nangangako. Malapit to, 2022. Panahon na naman ng pangangako ito. Ang dami nang pinangako sa atin, hindi naman ito nasusunod. Pero sanay na tayo dyan. Pero tayo mga mananampalataya, hindi ho tayo basta-basta nangangako. Amen? Abay, pag-aralin mo maulit na ikit. Meron ka bang pattern? Oo na nga, ganito ulit eh. Kasi sinabihan ka eh. Di ba sinabi mo na naman nung nakaraan? Titigil mo na ito? Sinabi mo nung nakaraan, babayaran mo na ako? Sinabi mo nung nakaraan, ayusin mo yung pag-aaral mo? Sinabi mo nung nakaraan, tumigil ka na sa kayabangan mo? Ganyan. So may pattern. Now, suriin yun at pag-aralan. Magbibiti ko ng pangako. Abay, titignan mo na maigi. I-rephrase mo na yung pangako mo ayon doon sa gabay ng Espiritu Santo. Meron ka ng values na sinusunod. Meron kang mabuting asal, napakabuti mong tao, meron kang isang salita. Yung ating mga values na pinahalagaan natin, marami ho yan. Pero, yun lang ho, nilista ko. That is taken from the Word of God. Amen? Dapat maliwanag ko, gawin klaro. Pag ikaw ay nangako, sasabihin ko sa inyo, kapag kasama ang Diyos sa lahat ng inyong sinasabing pangako, kasama siya, kasama ang Espiritu Santo, hindi ka mo sasablay. Kasi, may dala-dala kang values, may dala kang inuporme, na ano ito, representante ka ng kaharian ng Diyos, at hindi ka ipahihiya ng ating Panginoon. Ano? Hindi ka niya ikahihiya. Ang sasabihin niya kapag ikaw ay nangako, Lord, mangangako ako, pero meron ka pangako sa akin. Ayun. Ano yun? Sa Genesis 1:2. Ano nga yun? Ano yun, Pastor? Genesis 1:2. Una na Ilocano, tilubong idikit guso-guso. Hindi mo gano'n. Alam mo talaga versikulo, alam mo yung sinasabi mo. You know the Word of God, you know the law. And then you can promise. Now, kapag pinanghawakan mo ang mga pangako ng Diyos, eto na, matutupad mo talaga ito. Ngayong taon na ito. Kaya nga yung mga pagsusuri natin, mga katanungan ito. Pumaling sa Diyos. Pagtubay. Kung hindi, mag-isa kang mananagot. Sinasabi ko kanina. Wala ang Espiritu Santo, mag-isa
mag-isa ka, sagutin mo, bayaran mo, pananagutan mo yan. Pero kung kasama ang Diyos, maayos, may values ka, may disiplina, may kasama kang mananagot. Pumalakpak nga sa Panginoon, parang sasabihin ng pastor, ha? Okay. Malapit na tayo. Ito yung mga pagsusuri sa talagang sarili bilang sa kasama. Nadidevelop ba yung mga kaloob ng Diyos? Yung regalo, yung talento, yung galing mo, yung kung sino ka. Nadidevelop ba ito? Kaya ayaw ko magpag-usapan natin ang New Year's resolution. Sawang-sawa na ako yun, overdose na ako. Ay titignan lang natin mga katanungan ito, nadidevelop ba noong 2020? May pagbabago ba ngayon? As we move on, sinusuri natin, meron ba talaga? Now, kapag ka sinasabi ho natin ang pagbabago o yung development of our gift, mahalaga ho na alamin mo anong gift mo. Ang gift mo magtinda. Ang gift mo magturo. Ang gift mo mag-drive lang, magkumpuni. Ano pa gift? Lahat gift mo. Mapaplumbing, mapapintura, lahat na gift mo na. Magkumpuni ng sasakyan. Basta, alam mo na kung ano yung mga bagay na alam mo, those are your gift and your talent. Ang tanong, may development ba? May nakikita ako mga kabataan dito na di-develop ko yung kanilang mga gift. Yeah? Yung mga bagay kasi, as we move on, natututo talaga tayo. We are now moving into a digital world. Yung technology napakataas na. Kaya sumasabay din yung ating mga talent and gift. Kaya nga ho, na-appreciate ko yung mga nanay na nagfi-Facebook na, mga lola na nga, nag-selfie. Updated ho talaga. Ngayon, eto mainam. Dapat meron talaga tayong exposure. Kinakailangan natin ma-expose. Gamitin ang talento na binigay ng Diyos. Gamitin mo talaga, i-expose mo. Ano yan? Yung gift mo mismo. Huwag mo sabihin, wala kang talento, wala kang galing. Lahat po tayo meron. Paglilinis, gamitin mo yan. Ano man? Pwede mo makapag-serve sa Panginoon sa anumang kakayahan. Pwede ho. Kaya lang, expose mo, gamitin mo. Gamitin natin. Huwag natin pabayaan, kalawangin. Kaya kung pag sa oras na kakailanganin ka, sasabihin mo, Ma'am, hindi ko kaya yan. Sir, hindi ko kaya. Apo, Pastor, paano hindi nasanay? Ngayon ang tanong, nadidevelop pa? Dapat nadidevelop mo talaga. O dati, may development, pagdating mo sa church, natutulog. O nga may development na. Kaya nga ho, ito, tignan natin mabuti. Kaya sinasabi ko, exposure mahalaga. Yung education mahalaga din. Yung environment, ito na, yung environment mahalaga ito. Huwag mo sabihin, welder ka, ipupunta ka doon sa hospital. That's the development of your gift. Yung tamang environment. Kung ikaw ay nagninegosyo sa palengke, gamitin mo yan sa palengke. Yung gift na ito. Yung pagtuturo, gamitin mo yan doon sa loob ng environment where you can teach. Yeah? Nakukuha nyo? Yung mga gadgets ninyo, may talento na kayo kung anumang gadgets meron kayo. Gamitin ninyo yan sa tamang environment. And then, experience. Mahalaga ito, evaluation. Now, if you evaluate yourself, nadidevelop mo ba talaga tayo bilang isang Kristiyano ngayong 2021? Do we look on the development of our character, of our own personal life and the values that we carry? Meron mo ba? Minsan mo kasi, dito tayo nag-test. Minsan, gagamitin ko yung example na ito. Si Ronron, asan si Ronron? Ayun, nasa likod. Tinawagan siya ng kanyang principal. Bakit late ka palagi? Nag-confess siya. Magagalit. Tito, nagalit na naman yung principal. O bakit?
Late daw ako. Bunggo naman. Eh, bay, late ka kasi. Kahit saan ka pumunta, pag late ka, magagalit talaga sila. Totoo yun. Late ka sa... Hindi naman o yun. Hindi ko sinasabing late kayo dumating. Pag ito naman kasi, hindi ko kayo pinapagkit ko. Ha? Okay yun, okay yun. No. Kahit sa anong larangan, ano po? We carry the integrity and what we value. Kaya hindi ka basta-basta pupunahin ng tao. May hiya pa. Bakit? Uy, maayos ang buhay na. Matino yan. Ikaw na pupuna sa kanya, tignan mo sarili mo. Malala ka pala. Kaya nga sinusuri natin, bago ka magbitiw ng salita, tignan mo na maigi. So, tignan mo natin, mahalaga yung exposure, mahalaga din yung education and the environment, the experience. Kaya dapat yung karanasan mo talaga natin, yung ating mga talento, ginagamit talaga natin yan. Ngayon, meron lang akong hihilingin na isang talento na ito, isa lang, ay yung pag-attend ng set group. Yung utusan mo yung sarili mo na pumunta, mag-attend. Okay. Okay yun. Pangalawa, mag-PLD araw-araw. May PLD GC ho tayo nakalagay. PLD GC. Halos mag-iisang taon na ho na pinupromote ko ito. Gawin lang yun. Kumuha ng ganito, isang bread, at alalahanin sila. Na-appreciate ko yung mga bata. Nakita ko na naman kagabi, na-appreciate ko sila. My heart will always be melted. Dahil nakikita ko, ang Espiritu Santo kumikilos talaga sa mga tao nag-PPLD araw-araw. And nakita ko na naman sila kagabi, kasi nung ako'y bata, hindi ako ganito. Mayabang ako nung ako'y bata. Hindi ko kailangan yan. Pastor ang nanay, pastor tatay ko, don't need that. Na-appreciate ko na kinikilala ninyo, na alala ninyo ang kamatayan ng ating Panginoon every day. Amen? Last but not the least, ito. Practical mo ito. Umusunod ka ba? Totoo ba talaga na nakakasunod ka na sa Panginoon? Pag sa malaking company, alalahanin natin when you talk about the company, susweldohan ka lang ng kumpanya. Ang inyong negosyo, yung benefit ng inyong negosyo, masusweldohan ka. Alright. Pero, sinusunod mo yung mga patakaran na inilatag mo, sinusunod mo yung patakaran na nilatag sa'yo, the job description, when you apply the job, pag ikaw ay nag-apply, yung job description, nagagawa mo, even go beyond. Ay maayos. Pero ang tanong, sinusunod mo ba yun? Yan. Ngayon, isang bagay yung makikita natin. Kapag tayo ay nakasunod, napakalaking pribileyo. Ang mga utos ng Diyos. Sumusunod ako dahil my favor. Ganun na lang po natin. Magpakatotoo na tayo. Bakit ka sumusunod? Pabor ho ang habol natin. Okay na yun. Okay na. Tatanggapin ng Diyos yun. Bakit? Kasi pag sumunod ka sa dulo, may pagpapalang nakabang. Dulo. Susunod ako ngayon. Kahit na may pagpapala sa dulo, sige na. Ano yung nakikita mo? Yung pagpapala sa dulo. Pero, panawagan ng Diyos yan. It is God's calling for everyone to obey Him. Calling yun, nanay. Hindi yun suggestion. You are called to obey. We are called to obey. Kaya nga, yung mga practical na ito, alalahanin mo natin. Amen? Hoy, panghuli. Totoo ba talaga yung ibabahagi natin yung kaalaman natin kay Kristo Jesus? Kaya I've chosen practical questions. Kasi ito talaga yung totoo. Kaya makikita nyo, wala pang ang versikulo eh. But these are verses from Bong's
chapter 1, verse 2. Yeah. Naibabahagi ba natin si Kristo Jesus? Katotohanan number 1. Makikinabang sila kapag binahagi mo si Lord. Number 2. Number 2, 3. Maaaring makakatulong sa kanilang pagbabago. Dati malungkot ang buhay nila, yung nakilala ng Panginoon, dahil sa iyo, naging masaya ang kanilang buhay. Amen? Aba, yung kasiyahan, yung kagalakan, yung natutunan natin ngayon, bahagi natin yun. Aba, napakaganda ng resulta ng kapitbahay kaibigan mo. Magiging maayos ang kanilang buhay. These are practical questions. Are you really sharing and taking part of the mandate to make disciples? Ang pagdidisipulo, ang alam mo kasi natin, by the book at by board and by PowerPoint, hindi ho ang pagdidisipulo, example. We disciple by example. Yung buhay natin, na-carry natin yung mga values and the integrity being a follower of Christ. Dala natin ito, aba, nagdi-disciple ka through your actions and through who you are. Amen? Wala na. Antok na sila, Pastor. Natutulog na tayo mamaya. Don't worry. Malapit na. Pagpito na nga ako ito. Pumalakpak muna sa Panginoon. Progresibo. Ito yung mga sinasabi ko minsan ng mga politika. Progresibo. Maayos. Maunlad. Kapag naibabahagi mo si Kristo Jesus, nagiging progressive ang kanilang buhay. I want to tell you, ladies and gentlemen, ang buhay ng progresibo ay hindi lamang magkaroon ng kotse, magkaroon ng bahay, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganito. Hindi ho yun ang progresibo. Ang progresibo ay meron kang kagalakan sa gitna ng kaguluhan, meron kang kapayapaan sa gitna ng kadiliman, meron kang lakas sa gitna ng mga chaos na natin naranasan. And when you are weak, God gives us the strength to overcome. Amen? 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 Palakpakan tayo ni Apo. Ang sabi ni Helmut, the biggest room in the world is the room for improvement. Kaya yung ating mga talento na di-develop po ito, na-improve talaga ito. Madalas kong sinasabi, may saysay ang buhay mo, kapatid. He paid the penalty of your life and your sin. Hindi ko yan pwedeng kalimutan na sabihin kung every time I preach, dahil yan ang totoo. We are doomed to destruction. Dapat ikaw dapat tayo, ako magdusa. But he took the suffering. Kaya nga sa binabasa natin doon sa Apostles' Creed, He went to hell. Totoong pumunta ang Diyos. Bakit siya pumunta sa hell? Di ba banal siya? No. Siya ang gumawa ng hell. Para sa mga hindi. Una, para sa Diablo. Susunod, para doon sa hindi makasunod sa kanyang mga utos. Doon, doomed to destruction. He went down to hell upang bawat isa sa atin hindi na tayo magdusa. And because of His love, that one of our values, pagmamahal ng Diyos will keep us away from eternal damnation. Isa pa ho, nagpapakita ng pagpapahalaga sa Diyos kapag ito ay naibahagi si Jesus. Pinahahalagahan mo talaga siya. Hindi yung kung ano-ano ang naibabahagi natin na kung nakikita. Minsan meron akong kaibigan kung ano-anong pinapakita at sinasabi sa akin. Alam mo ba, dito sa YouTube, ganito. Bakit na YouTube? Ang dami mong pwedeng ikot. Ang dami mong salita dito sa pwedeng ibahagi. And then your talent is God's gift to you. What you do with it, it is your gift back to God. Yung pwede mong gawin doon sa talento. Kaya hindi mo talaga tayo pwedeng magtago sa Diyos na hindi natin gagawin at susunod sa kanyang pinauutos. Mga kapatid, ngayong 2020, napakasimple. Tingnan natin ang summary. Okay. Ay, may katotohanan ng berto pala, sorry. Katotohanan ng berto. Ito yung sinasabi ko kanina. Ang katapatan ay mas mahalaga kaysa himala.
paniniwala. Amen? Kagaya din ito. Ang katapatan ay mas matimbang kaysa sakripisyo. Do alam natin kapag ikaw ay tapat, nagsasakripisyo ka. Nagsasakripisyo tayo. Pagsunod, obedience is better than sacrifice. And then panghuli, ang katapatan ay mas mainam kaysa kaalaman. Marami kang alam, aral, eksperto, dalubhasa, unfaithful. Wala rin. Ulitin ko, lahat na alam mo. Maaaring ako, alam ko lahat. But unfaithful. Ikaw kapatid na nakikinig, may panahon pa para sa ayos. Dati unfaithful. Now, simple lang. Faithful. Maging faithful lang po. Maging faithful lang po tayo. Amen? O, summary. Para maayos na. Kasi practical ho ito ngayon eh. Dadagdagan ko sana yun, pero marami. Yung mahalaga ba? Mahalaga rin sa'yo? Pinahahalagahan mo ba? And those are the values na we keep. Yung interest ba ng iba eh, pinahahalagahan mo rin. Pangatlo, may taglay ka bang integridad bilang isang Kristiyano? Hello? Itang hirap niyong bumiti ngayon. Tagal mo kasi pastor, dapat tapos na tayo. Tinutupad mo ba yung inyong mga promises? Yeah? Masaya ho ako kasi tinuturuan ako ng Diyos sa mga katanungan ito, pagsusuri sa buhay. Okay ka ba dun sa gift mo? Nadidevelop ba yun? Alam ba ng iba na may improvement ka? Sumusunod ka ba sa utos ng Diyos? Eh kapag ka nakakasunod ka, totoo nga na naibabahagi mo si Kristo Jesus. Now look at those practical things. Huwag na hong komplikado. Etong pagsusuri na ito, suriin niyo yung sarili niyo ngayon. Number 1. Check. Kanyo na, check nyo na. Sa listahan niyo. Okay? Number 2. Check. Okay. Sige. Nakikita ko na kasi yung iba. Oo. Okay na ako dito. Number 3. Yung check mo ganun lang. Yung ganun, hindi ganun. Hindi. Ganun lang. Medyo ganun. Kasi may mga compromise ako, pastor. Kaya konti lang yung check ko ganun. Sige. I-develop natin yan. Number 4. Ganun pa lang eh, yung babalakan mo pa lang, ganun eh, tumigil na. Alam mo yun, yung... Teka, pag-isipin ko muna yung number 4. Number 5. Uy, okay po ito. Marami ho akong na-develop. Ayos ako dyan. Ayos. Pastor, ayos na ako dyan. Number 5. Number 6. Meron din ako. Late na lang ako palagi kuminsan. Pero may development, ayos. Woo! Number 7. Opo, okay na ito. Nagsisend na ako ng verses sa akin kaibigan. So ilan lang? May 3, may 2 akong sa balay. Pero gusto kong i-develop. These are practical things, ladies and gentlemen. Na pwede natin dalhin. Picturean na ninyo. And then take this. Yeah? Palapakan natin ang Panginoon. Pero huwag mo ninyong kalimutan, ha? Huwag ninyong kalimutan. Ito yung nakaraan. O, di ba? Yung ating gabay ngayong 2021, paglakbay, siya sa ating talaga sarili. Kaya sinuri natin. Sa susunod na linggo, aalamin natin ano yung panghahawakan natin sa kinabukasan. Alright? And then, huwag mangamba, pagplanong mabuti, magpasalamat lagi sa ating Panginoon. Okay, gagawin ho natin ngayon. Simple lang ho. I want you to close your eyes. Yeah, close your eyes.
And then, I want you to imagine yourself. Okay. Pwede mag-play kayo ng music, yung kung ano kaya. Okay. Alright, sige. Just close your eyes, okay? Hindi ko kayo papaluin, no? Hindi ako pupunta dyan. Just close your eyes. Kayo din nandyan sa likod. I want you to close your eyes as well. And then, let's join together. Yeah? And huminga mo ng malalim. Lord, yung mga practical ho na pagsusuri namin, just take it from the Word of God. Ito yung nais mo na maganap sa buhay namin. We come to you. Lalapit ho kami. Dahil magmula pa kanina, wala ko kami may tatago. I have shared yung mga sikreto. Paano magtagumpay? May mga katanungan ho kami. Paano ho namin may isasaayos sa aming mga buhay? Banal na Espiritu, kinikilala ka namin. Na siya nakakaalam yung aming kahapon at yung bukas at magpakailanman tanglaw ho ninyo